Mabalik ka pa sa Pilipinas. Kakaiba. Kahit nga yung pati yung style ng pag-promote ng song. Usually, di ba, you produce one song, hindi album, one song at a time. And then gagawa mo ng MTV, and then you promote sa TV, and then more shows, di ba? Binabaliktad ko lahat. Kasi I like to try things differently. Kasi sabi ko, halos lahat ng tao, ito na yung ginagawa. So ginagawa ko na other routes to see what will happen. And so far, so good. Kasi nire-reverse ko kasi I started late. Kaya ang style ko ngayon, pag natapos ko yung album, we're planning to release 10. After that, retired na ako sa paggawa. And then, ang mag-promote na ngayon ng mga albums, aside from this, is yung MTV. So gagawin namin last yung promote ng MTV lahat. So mag-roll. So the same way, bumabalik ako sa Philippines kasi una-una, dito yung family ko. Kaya tapos nangihinayang ako sa chances. Habang kaya ko pa, strike lang, wala ayaw niya sa hand. Tapos kasi isang araw lahat naman tayo, we can no longer walk or even walking becomes a luxury. So ngayon habang kaya pa ng hininga ko, kumbaga hindi pa ako inaano ng Diyos na hey, tumigil ka na, go lang ako ng go. Binabalikan ko ang Pilipinas kasi, ewan ko, kasi ngayon, I sense this is where I belong, my Filipino family. Although sa States, every time we do shows, it's always sold out. And our tickets are really different from when you send artists there. Ang tickets nila 99, 125. Ours is like 300 and or 299. Always sold out yun sa amin. So pero iba pa rin yung umuwi dito. And then makita ko masaya yung kaya ginagawa namin. Pagpunta, we do charity shows. Parang giving back. And you might say, then why do you wear suits each time you perform? Because I want to let people who cannot afford to watch me perform in this suit to see how it feels to see someone in the suit. Kasi yung iba kasi pag nag-promote, naka-t-shirt na lang, di ba? Ako, I want them to feel special each time I do. Kasi ang alam ko, pag mo shows, maikli lang yan, 4 or 6 songs lang. Pero pag nakita kanila nakaayos, na parang nanonood na sila ng totoong concert, kahit man lang sa clip. So yun lang ang aking personal. I really respect 3 men. Although maraming magaling, alam mo, it's hard to please Filipino audience, right? Kasi, you know, ang culture natin singing. But I love, as I always know, lumaki ako with Martin Rivera, Ariel Rivera, and Ogie Alcacen. I respect these 3 men. And, well, one of them passed away, si Haji Alejandro. It's so sad na gusto ko talagang i-approach him one day. Kasi yung vocal ranges nila kakaiba. And whenever I hear the song, parang I tend to feel like I'm one of them, you know, when I sing with them. Kaya lang dumating sa point, blessing those days, yung unang write sa akin, I tend to pattern with Martin Rivera. Pag nagpa-pattern ka sa tao, you tend to sound like them. And as soon as I saw fans of Martin bashes, iniba ko na yung style ko kasi I don't want to have clashes with their fans. So, sabi ko, I cannot sound like Martin. Just like most artists now, di ba? They have one makeup, they all look alike. Ayoko maging ganun. They all sound like alike. I don't want to be like that. So, iba ko lang. So, I can express more of myself. Okay, Sir Nick, ko lang po kasi nakita talaga yung katulad nga po nung sinasabi niyo sa kanina, yung pagiging dedicated na po sa mommy niya, na gusto ko pong makuha ko din sa akin, na hopefully one day, kaya ko din mag-give back sa parents ko pag kaya ko na po. Yun po kasi talaga yung pinaka-ina-admire ko sa kanya. Tsaka sobrang matulungin po talaga niya. Ever since po nagkakilala po kami sa Kumu po, streaming app po, nakikita ko po talaga yung genuineness sa pagtulong niya sa iba't ibang tao. Lalo po sa pag may mga volunteer po, kanya po may mga senior citizens, tinutulungan niya po sa mga stairs, yung simpleng gestures lang po na gano'n. Kasi small things matter po. Siyempre, una, pareho lang kami na professional nurse. Kaya lang may difference. Kasi si MVP, tawag ko sa kanya Dr. MVP. Pareho kami ng values sa buhay. Lalo na nag-alaga din ako sa mami ko. Ng 4.5 years, I made her very happy. Kahit na hindi na siya makakilos, nasa nursing home,
kahit nagtatrabaho pa rin ako sa Cook County as an emergency nurse, doon pa rin ako natutulog, doon pa rin ako pumupunta sa nursing home. At saka lahat ng holiday ko, lahat ng mga off days ko, sa kanya ko nilalaan ng oras ko at pag-aaruga. Kaya nga nung namatay yung mami ko, naging famous yung ating speech, tapos sabi nila, mami ko daw namatay sa kaligayahan dahil sa akin, yung pag-aaruga ko. Hindi lang sa mami ko, pero napasaya ko rin yung lahat ng mga may sakit o mga senior citizens sa nursing home. Kasi nagpe-perform ako doon ng libre para sa mga New Year, Christmas, nandoon ako, nagpe-perform ako at tuwan-tuwa sila. Hindi lang yung mga pasyente, kundi pati yung mga director ng nursing, mga Pilipino, mga nurses. So sabi nila, meron din pala kaligayahan ang mga tao na kahit sa nursing home, I made a difference for them. Hindi naman yung napaka-sad story. So yun ang aking pride naman na nagawa ko sa aking ina. At syempre yung values mo sa buhay. May effect po ba or impact sa inyo nangyari kay Ate Kai? Yes, kami ni Miko, Nurse Miko. Miko is a huge Norenian fan, and Miko is MVV Entertainment and Management po ngayon. Talagang Miko, naapektuhan siya nung pumanaw si Guy, and I was really worried na kasi siya yung nag-head ng mga activities ko. So, the same way sa akin, so sinabi ko sa kanya, I feel you. Kasi parang 3 days yata ako na gano'n, parang si Miko until now nag-grieve yan kay Nora. Ako mga 3 days, di ba? Kaya naintindihan ko yung pinagdadaanan ni Miko. The same way I felt when Joan Rivers died. Kasi may may pinapalo kang mga social stars. So naintindihan ko kaya na-apektuhan ako doon. Nora I have a chance to meet her through Noni. Si Noni ng charity, so I supported her through Noni. Tapos when I went there, dumating si Nora na meet ko with Ogie Diaz. Yeah. So, she was very nice, si Nora. Pero yung mga childhood televisions niya are really what made the difference. But I think when people say, minsan kaya lang some of you might have written this, na nagsasabi na, does she deserve to be a national artist? Ang unang question ko is, why do you even ask that question? Do you know how hard yung pinagdaanan niya? I mean, wasn't that enough to be a national artist? You know, sometimes, but I don't know anong mga criteria paano maging national artist. She has long been overdue. That's what I feel. Kaya when I saw yung mga pagpunta niya sa yung talagang may mga assistant siya sa funeral niya, napawawa ko doon, di ba? Tapos ang tagal kasi dumarating sa US ang news about Nora. So yung Facebook mo, pulang-puno. Hanggang 2 weeks. 2 weeks na ba? Has it been 2 weeks or 1 week? 10 days na? 9 days na po. Mag-form delay na sa May 26. Basta mga 2 weeks na stays, halos araw-araw yung news. Makita mo. And you feel very respected because the Philippines respected her so much until the very end. You know? Not everybody can. Ang father ni Evelyn is a military and also nilibing doon sa libingan ng mga bayani. So I promised her na I'll bring her there and then dadaan kami doon sa Nora. Yeah. It's just so sad kasi we were really planning to have Nora Pilita. Can you believe this, Eric? Nora Pilita and me in one show. That was during pandemic. Yun ang pinag-usapan namin noon and then this happened. All my life, na nakaka-relate ka, parang impact sa dahil mo sa pagkatao mo. Kaya lang malungkot ang song na to itong parte ng buhay ko. Kasi it talks about your exes. Ang dami mong naging ex. Pero remember this, you don't have failures. God will only redirect you. So kung hindi kayo nagkatuluyan, it's not because he or she is a failure, di ba? Sa buhay mo. Bea, ang galing ni Bea, no? Bea Binene o Bea Alonso? Sino si Bea Binene? Meron din? Sa Apo sister yun. Bagets ko yun, bagets. Bagets. Pero si Bea Alonso, bagay kayo. Bea Alonso yun. Magaling talaga nga. Best natural, ano? Walang ka-effort. Yun ang nag-show ko sa kanya.
Kasi apektado ako na magtanong siya, pero bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Apektado ako. Pero in the very near future, pwede ka rin bang mag-produce ng pelikula? Sarili mong pelikula? Malay natin. Kasi meron akong story na singer, mga singer ang bida. Yeah. Ang title, Your pwede. Ex is in the House. Your ex is in the house. Hi, Sir Nick. So, first po, congratulations po. So, yung in advance sa OPM album mo niyo. Pero, this is my first time to attend your press con. And thank you, Anne, for inviting me. Kaya pala mahal na mahal kayo ng press. Kasi you know them individually by name. Nakakatawa yun kasi hindi naman lahat kayang banggitin lahat yung mga ayan. Kaya nakakatawa, sabi ko, kaya pala mahal na mahal kayo ng press ngayon. Yeah, they're personally my friends. Bakit hindi na Yeah. the years. So yung question ko po, ano po yung dahilan ng pagbabalik-balik niyo sa Pilipinas? Ano yung namimiss niyo usually? Pagka ang tagal-tagal niyo sa ibang bansa, and then babalik kayo sa Pilipinas, aside dun sa mga malters, ano yung gusto niyo gawin? Kung may chance kayo to do here sa Pilipinas. Ay, yung first question, binabalik-balikan ko yung warmth ng Philippines. Iba pa rin ang Pilipino eh. Kahit anong sabihin mo. And then, for some reason, nakakalungkot lang minsan. But some of the Filipinos, when they go abroad, nag-iiba, nagiging westernized. Pero kahit gaano sila ka-westernized, nandun pa rin yung matulungin na spirit. Iba yung Pilipino. I don't know, iba yung takbo. Kahit yung, we are now known worldwide as to be like really hospitable. And we saw the difference. I went to India, I went to many countries, iba yung warmth. Maybe India can be comparable kasi they're very warm too. Pag tumulong ka sa India, bawal ang tip. They get offended. Kasi sa nagtulong is tulong. So I like that culture. Dito kailangan ng tip. Anyway, binabalik-balikan ko dito kasi masarap yung pagkain. Yung weather, nawawala yung mga arthritis ko dito eh. Ang lamig sa Amerika, no? Sa edad natin. Ngayon, binabalik-balikan ko yun. So, yung dream job, kung mararapatin bibigyan ng chance, is to host a pageant here. Why not? Pero iba yung pag-host ko, ayoko nagbabasa ng teleprompter. And then gusto ko pag nag-host ako, within 2 hours, tuloy-tuloy. Dito pala kinakat tapos umaabot ka ng 8 hours, pero ang palabas 2 hours lang. Sa amin sa US, diretso kami. Tapos we are basing it on digital live. So pag na-miss mo yung live, sorry ka na, next na. So yun ang sana kung may kukuha, why not? It would be kahit once lang, no? Papatunayan ko lang na kaya may skills na yun. And then of course yung dream ko talaga with Martin. Martin, I love that guy. Yung last question ko po, kumbaga, yung pagpunta nyo pa sa ibang bansa is for good. Kumbaga, may chance pa na magkaroon kayo mas magandang career dito sa Pilipinas. Are you going to retire here or retire abroad? Ang retirement ko is abroad. Kasi I live there na. Tsaka nandun na lahat yung, alam mo na, mga properties mo, mga real. And then most of all, yung hindi lang cost of living pati yung living and ways mo, nandun na lahat. Now, I can also retire here. Ang ginagawa ng most Americans now, during winter time, dito sila 6 months, and then during warm weather doon sa States. So, maybe 50-50. Thank you, Sir Nick, and nice to meet you po. Nice to meet you. Congratulations. Salamat din. Thank you.